Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Sa video ito ay atin pag-uusapan ang mahalagang usapin. Sa katunayan, marami na akong video nagawa na may kinalaman sa ganitong usapin. Subalit, marami pa rin ang nagtatanong. Kaya hanggat may nagtatanong, sisikapin ko po na mabibigyan ko kayo ng tamang kasagutan sa inyong mga katanungan. Ang tatalakayin natin ay tungkol pa rin sa custody ng bata kung ang mga magulang ay hindi kasal. Ayon sa ating sender, hiwalay daw sila ng kanyang ka-live-in partner at may 1 taong gulang silang anak. Iniwan daw ng ina ang bata sa lolo at lola at palagi naman daw itong nagkakasakit. Kaya ang tanong niya, maaari ba niyang makuha ang bata upang siya na lamang ang mag-aalaga? At totoo ba na maaari daw siyang makasuhan ng child abuse kung sakaling kinuha niya yung bata? Mga kaibigan, bago natin tatalakayin ang naging problema ng isa nating taga-subaybay, nais ko lang ipabatid sa inyo na ang bidyong ito ay para sa kaalaman at gabay lamang at hindi po ito kapalit ng legal na payo. Now, ayon sa Family Code of the Philippines, more particular under Article 176, ang isang illegitimate child ay nasa custody ng ina. Ibig sabihin, sa simula, ang ina ang may pangunahing karapatan sa bata. Subalit, hindi po dito nagtatapos ang usapan. Mas naging ibabaw pa rin sa lahat ang prinsipyo ng best interest of the child. Kung ano ang mas nakakabuti sa bata, yun po ang susundin ng batas. Ngayon, kung ang ina ay hindi na personal na nag-aalaga at iniwan niya yung bata sa lolo at lola, maaaring magkaroon ng karapatan ang ama para hilingin ang custody. Lalo na kung lagi lang naman nagkakasakit yung bata, hindi maganda ang pag-aalaga at mayroong indikasyon ng kapabayaan. Sa ganitong pagkakataon o sa ganitong sitwasyon, maaaring ipakita ng ama na siya ang mas makapagbibigay ng tamang pangangalaga. Now, ang tanong, maaari na bang makuha ng ama ang bata? Dalawang bagay po ang posibleng mangyayari. Una, kung may pahintulot ng ina, maaring makuha ng ama ang bata. Pangalawa, kung tutol naman ang ina, ang ama ay hindi niya basta-basta makukuha yung bata. Kinakailangan niyang dumaan sa tamang proseso. Kinakailangan niyang mag-file ng petition for custody sa korte. Now, tungkol naman sa pananakot na child abuse. Sa ilalim ng Republic Act 7610, ang child abuse ay tumutukoy sa pananakit o pagpabaya at sa pagsasamantala ng bata. Kung ang iyong layunin ay kukunin ang iyong anak para alagaan at para ipagamot, yun po ay hindi itinuturing na child abuse. Hindi krimen ang pagiging responsabling magulang. Tandaan natin yan, mga kaibigan. Kaya, bilang praktikal na payo, kausapin mo muna ang ina
dumaan sa barangay mediation at kung kinakailangan, kumonsulta sa abogado at kung kinakailangan, magsampa ng custody case. Sa huli, tandaan, hindi lamang ang karapatan ng mga magulang ang mahalaga. Ang tunay na naprotektahan ng batas ay ang kapakanan ng bata. So, hanggang dito na lamang mga kaibigan atin naging talakayan. Naway sa pamamagitan ng video ito, nabigyan ko ng tamang kasagutan ang iyong naging problema. At para naman sa lahat kong mga taga-subaybay, naway nadagdagan na naman ang inyong kaalaman tungkol sa ganitong klaseng usapin. At layunin ng channel ito ang makapagbigay ako sa inyo ng legal information sa paraang mas malinaw at mas madaling maunawaan ng mas nakakarami. Kung sakaling nagustuhan ang ating talakayan, kindly subscribe to my YouTube channel, like and share my videos, and click the notification bell for more legal discussion. Maraming salamat po.